Aakyat po tayo ngayon ng Tagaytay City. Kalalampas lang po natin ng bahagi po ng Silang Cavite. Gamit po natin itong Santa Rosa Tagaytay Road. So tayo po umexit ng SLEX. Ginamit po natin yung Calax or Calamba Laguna Expressway, mga kabiyahero. Kung kayo po may mga sariling sasakyan at nais nyo pong umakyat ng Tagaytay, kung kayo po nagmula sa may gawin ng Metro Manila or doon pa po sa gawing northernmost part of the Philippines, ay pwede po ninyong gamitin yung Skyway. Pagbaba po ninyo ng Alabang, bababa po kayo ng SLEX. Kayo po pwedeng gumamit ng exit ng Mamplasan para magamit nyo po yung Calax or yung isang bagong expressway, yung Cavite Laguna Expressway. So sa Calax po yung exit po niyan, ay pwede po kayong umexit ng pakalampas ng Nubali para hindi po kayo matrap ng traffic doon sa industrial area ng Santa Rosa. At bukas na rin po yung exit naman patungo po doon sa pakalampas po ng bayan ng Silang hanggang doon po sa may Aguinaldo Highway. So kung kayo po may iba pang pupuntahan, pwede rin po kayong umexit ng Santa Rosa mismo or doon po sa Eton na exit kung kayo po nanggaling doon sa medyo bahagi na po ng ilang bayan sa Santa Rosa, Binyan at Cabuyao, mga kabiyahero. Kung medyo maaga pa naman po kayong umalis ng inyong tahanan at kayo po nagmula dito lang sa may gawin ng Maynila mismo at ng Pasay City, pwede po ninyong gamitin yung ruta po ng Baclaran. Papasok po kayo ng Cavitex or yung Cavite Expressway at dire-diretso na po yan hanggang Aguinaldo Highway, papaakyat po ng Tagaytay. Kung medyo maaga pa at gusto nyo namang makatipid ng bayarin sa ating mga toll plaza, mga kabiyahero. Sa mga hindi pa po nakakarating ng Tagaytay, mga kabiyahero, ano po ba yung mga bagay na pwede pong mag-inganyo sa atin upang magtungo sa lugar na ito? So, ang lugar po na ito ay may napakababang temperatura para po kayong nasa Bagyo. Lalo na po kung hapon at papagabi. Marami din po ditong mga shopping mall na nakatayo. Mayroon din po ditong mga casino. Mayroon po ditong parang isang theme park, yung pong Sky Ranch na may napakalaki pong Ferris wheel at nakadungaw po doon sa Taal Lake kung saan naroon po yung pinakamaliit na volcano, yung Taal Volcano, mga kabiyahero. So marami din po ditong sariwang mga prutas, sariwang mga gulay na nakahilira lang po sa mga gilid ng kalsada at pwede po kayong mamili bago po kayo bumalik ng inyong mga tahanan. Marami din po ditong nagtitinda ng mga sariwang karne ng baka. Pagdating naman po sa mga kainan, napakarami po ritong mga restaurants at mula karinderya sa public market hanggang po sa mga malalaking restaurant ay hindi po nawawala ang famous bulalo. Napakarami po ng nagtitinda ng bulalo sa lugar na ito. At ang isa pa pong bagay na makakatawag sa inyo ng pansin dito ay yung pong isang klase ng isda na napakamahal po ng presyo. Yung pong tinatawag na maliputo. Galing po yan sa Tubig Tabang, diyan po sa Taal Lake, mga kabiyahero. Ano po ba yung maliputo? Sa English daw po ito yung tinatawag na giant trevally. At sa scientific name naman po ay kilala siya sa Caranx ignobilis. So yan po yung ating nakitang impormasyon dito sa Google. At mayroon po siyang napakataas na presyo. So natatagpuan lang po yan dito sa Taal Lake ng Batangas, mga kabiyahero. Ay magkano po ba yung halaga niya kapag inyong binili sa pamilihan? Ito po yung kanyang halaga kapag atin pong binili ng hilaw. Ang per kilo po niya ay 600 pesos per kilo. Ayun. Kung gusto nyo pong matikman at kayo na po yung magluluto, tumataginting po na 600 pesos per kilo. May imagine nyo na po ngayon kung
kayo po ay o-order nito sa isang restaurant diyan sa Tagaytay, ay sigurado may ideya na po kayo kung dodoblehin po yung presyo dahil luto nyo nang o-orderin, ay malamang magiging libo po ang halaga ng isda na ito, mga kabiyahero. Okay, yamang napag-uusapan din lang po natin yung mga mamahaling isda dito sa Pilipinas. Kung tayo po ay namamahalan sa presyong 600 pesos per kilo ng maliputo dito sa Tagaytay, abay, maning-mani lang po yan kung ang pag-uusapan po ay presyo. Dahil may isa pong uri ng isdang tabang sa gawi po ng mga kailugan ng Cagayan Valley, Abra at Ilocos Sur na talaga pong masasya kayo kung magkano po ang presyo per kilo ng isda na ito. So tingnan po natin. Lodong, ito daw po yung pinakamahal na uri ng isda na matatagpuan sa mga freshwater. Sa may bahagi daw po ito ng Cagayan Valley, sa lugar po ng Santa, Abra River, at sa may bahagi po ng Ilocos Sur, mga kabiyahero. Kung napakamahal at the most expensive, magkano po ba ang per kilo ng isda na ito? Ito po siya, mga kabiyahero. The price of Lodong fish is from 6,000 pesos per kilogram or higher. Diyos ko, para po tayong bumili ng isang buong litson katumbas ng 1 kilo ng isdang lodong, mga kabiyahero. Okay, mga kabiyahero, sana po ay mayroon kayong muling natutunan sa pag-angkas po ninyo sa aking mga biyahe. So kung kayo po ay bago lang sa aking channel at hindi ko po kayo subscriber, baka naman ho pwedeng humingi ng isang like at baka pwede pakisubscribe na rin po. At kung gusto nyo pong laging mabibigyan ng maagang impormasyon sa aking mga ina-upload na video na katulad nito, ay pakipindot na rin po yung ating notification bell, mga kabiyahero. Okay, salamat. Hanggang sa muli po. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kabiyahero.